Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Celso na isang matandang albularyo na dati ring manunugis. Sa paglipas ng panahon ay naramdaman niya na tila wala ng tiwala ang mga tao sa kanyang kakayahan. Ang tanging naniniwala na lamang sa kanya ay ang batang si Tomas na ubod ng kulit. Nang dumating sa kanilang baryo, ang mas batang albularyo na si Alfonso ay mas lalong nakalimutan ng mga tao si Celso. Ngunit nang unti-unti na niyang tinanggap na tapos na ang pagiging albularyo niya, ay saka naman may aswang na gabi-gabing umaatake sa kanilang baryo. Magagawa pa bang ipagtanggol at protektahan ng matandang si Celso ang mga tao, gayong matanda na at mahina na siya? At anong tulong ang ibibigay ng isang diwata kay Celso na maaaring tumapos sa kasamaan na lumalaganap sa kanilang lugar? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano na naman bang ginagawa mo rito sa aking bahay, ha, Tomas? Alam kong mag-aabala ka na naman sa akin, kaya mas mabuti pang umuwi ka na sa inyo. Lolo, kanina ko pa po kayo hinihintay eh. Pero wala po ako rito para mangabala. Magpapagamot po kasi ako sa inyo. Kasi ano po eh, masakit po ang tiyan ko. At bakit naman sumasakit ang tiyan mo? Hindi ko po alam eh. Siguro po may nakain po kung ano o kaya eh, pinaparusahan po ako ng mga lamang lupa. Kaya tulungan niyo na po ako. Sobrang sakit na po talaga ng tiyan ko eh. Aray ko, hindi ko na po kaya mag-Celso. Parang awa niyo na po. Aray, tulungan niyo po ako. Matamang tinignan ng matandang lalaki na si Mang Celso ang batang si Tomas. Nakahawak si Tomas sa tiyan nito. Hindi maipinta ang mukha ng bata at bakas doon ang labis na sakit na nararamdaman. Si Mang Celso ay ang nag-iisang albularyo sa baryong yon. Siya ang takbuhan ng lahat sa tuwing merong may karamdaman o hindi kaya naman ay ginagambala ng kung anong elemento. Ngunit noon yun, dahil sa kasalukuyan, ay tila nawalan na ng tiwala ang mga tao sa kakayahan niya at sa mga albularyo sa ibang lugar. Nagpupunta ang ilan para magpagamot. Ang kakayahan niyang manggamot ay namana pa niya sa kanyang ama. Bata pa lang si Mang Celso ay nakitaan na siya ng interes sa ginagawa ng tatay niya. Dahil doon ay ipinasa at ipinamana ng tatay niya ang kaalaman nito sa panggagamot. Ngunit bukod sa pagiging albularyo, ay isa ring manunugi si Celso. Maraming taon na siyang nakipaglaban noon sa mga aswang. Ilang beses din niyang iniligtas ang mga tao mula sa mga nilalang ng kadiliman. Ang kakayahan namang yun ay natutunan niya sa isang matandang manunugis na nakitaan siya ng potensyal para maging isang mahusay na manunugis. Pero ang pakikipaglaban sa mga aswang ay matagal na niyang inihinto. Bukod sa wala ng aswang ang umaatake sa baryo nila, ay isa sa dahilan niya ay ang kanyang edad. Mahina na ang katawan niya, kaya mas pinili niya na maging isang albularyo na lamang. Mang Celso, titignan niyo na lang po ba ako? Hindi niyo po ba ako gagamutin? Sobrang sakit po talaga ng tiyan ko, Mang Celso. Tulungan niyo naman po ako. Aray, parang awa niyo na po. Lumapit si Mang Celso kay Tomas. Pinataas niya ang damit nito
Inilapat niya ang hintuturo sa tiyan ng bata at nakiramdam siya. Huwag mo kung nilolokong bata ka, ha? Hindi masakit ang tiyan mo. Ano bang kalokohan ito, ha? Hindi ko po kayo niloloko, Mang Tomas. Masakit po talaga ang tiyan ko. Maniwala po kayo sa akin. Sige, naniniwala na ako sa iyo pero kailangan kong biyakin ang tiyan mo. Dahil sa tingin ko, ay may nalulukang diwende. Ha? Ano po? Bakit niyo naman po bibiyakin ang tiyan ko? Dahil kailangan mailabas ang diwende sa tiyan mo. Huwag kang mag-alala. Kasi tatahiin ko naman ulit ang tiyan mo gamit ang karayom at sinulid. Mabilis lang yon, pero sobrang sakit nun. Sandali, at kukunin ko mga gamit ko. Huwag kang aalis dyan. Teka, sandali lang po. Hindi niyo na po kailangan kunin ang mga gamit niyo. Oh, at bakit naman? Ay, kasi hindi na po pala masakit ang tiyan ko eh. Magaling na po ako. Sigurado ka ba? Kanina lang parang mamamatay ka na sa pamimilipit ng tiyan mo. Bakit ganon? Wala eh. Bigla po nawala ang pananakit ng tiyan ko eh. Siguro po dahil sa hinawakan nyo kanina ang tiyan ko. Ang galing nyo talagang albularyo, Mang Celso. Gumaling kagad ako, hinawakan nyo lang ako. Tumigil ka sa mga kalokohan mo, Tomas. Nang hawakan ko tiyan mo, ay alam kong hindi yan sumasakit. Ano na naman bang pakulo ito, ha? Inaabala mo na naman ako. Hindi naman po, Mang Celso. Gusto ko lang po kayo makakwentuhan. Kanina pa nga po ako naghihintay dito sa inyo eh. Pero alam niyo po, Mang Tomas, ibig sabihin po nun, magaling talaga kayo kasi nalaman nyo na hindi talaga masakit ang tiyan ko sa pamamagitan lamang ng paghawak dito. Astig! Nakakabilib po talaga kayo. Kaya idol na idol ko po kayo eh. Tigilan mo na nga ako sa mga pambobola mo. Alam ko na kaya ka narito ay dahil makikialam ka sa mga gamit ko. At gusto mo lang makarinig ng mga kwento ko sa mga naging pakikipaglaban ko sa mga aswang noon. Ay, nako. Huwag ngayon, Tomas. Pagod ako sa paghahanap ng mga halamang gamot sa gubat. Ang gusto ko lang ay makapagpahinga. Kaya sige na, makakaalis ka na. Mang Tomas, gusto ko po kasing maging kagaya nyo eh. Gusto ko po maging albularyo na nakikipaglaban po sa mga aswang. Parang ang astig po kasi ng ganon. Ikaw, bata ka. Baguhin mo ang pangarap mo na yan. Mas taasan mo ang iyong pangarap. Huwag mo nang naisin na maging kagaya ko. Tignan mo nga ako ngayon. Tumanda na ako nang hindi man lang nagkaroon ng pamilya. Dahil sa takot kong baka ang aking pamilya balikan ang mga aswang na nakalaban ko dati. Ang gawin mo ay mag-aral ka at magtapos ka. Nag-aaral naman po ako eh. Hindi naman po sa pagyayabang pero mataas po ang mga grado ko. Lalong-lalo na po sa math. Wala akong pakialam kahit ikaw ang pinakamatalino sa inyong klase. Dahil hindi naman kita anak o apo. Kaya sige na. Umalis ka na rito. Grabe naman po kayo sa akin, Mang Celso. Ayaw niyo po bang iniidolo kayo? Ay nako. Ayoko. Dahil ayoko may isang bata na magaya ang kapalaran na sa akin. Sige na nga. Uwi na nga po ako pero babalik pa rin ako rito sa ibang araw at kukulitin ko pa rin po kayo. Hindi po ako titigil hanggang sa hindi niyo po ako tinuturuan ng mga gamot. Matapos yung sabihin ni Tomas, ay bigla yung tumakbo ng mabilis na para bang ayaw na nitong marinig ang pagtutol niya sa sinabi nito. Napailing na lang si Mang Celso habang pinapanood ang papalayong si Tomas. Ay nako. Kung maririnig mo ang buong kwento ng aking buhay, ay hindi mo na naisip pa na maging kagaya ko, Tomas. Nung kabataan ni Mang Celso ay marami ang humahanga sa kanya bilang isang albularyong manunugis. Halos lahat ng tao ay puro pasasalamat ang sinasabi sa kanya, lalo na yung mga napagaling niya at nailigtas niya mula sa aswang. Pero nang huminto na siya sa pagiging manunugis at dumami na ang mga albularyo sa iba't ibang lugar, ay unti-unti na siyang nakalimutan ng mga tao. May mga nagpapagamot pa rin sa kanya, pero iilan na lamang. Naging isang normal
Namamamayan na lamang siya sa kanilang baryo at tila nakalimutan na ng lahat ang kabayanihan na ginawa niya noon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay umaasa pa rin si Mang Celso na babalik ang tiwala ng mga tao sa kanyang kakayahan. May pakiramdam kasi siya na kaya wala nang masyadong nagpapagamot sa kanya ay iniisip ng marami na matanda na siya at hindi na siya gaanong magaling pagdating sa panggagamot. Makalipas ang ilang araw, ay narinig ni Mang Celso sa mga umpukan ng mga tao na may isang bagong albularyo sa kanilang lugar. Labis ang naging kuryosidad niya kung sino ang naturang albularyo. Isang umaga, habang abala si Mang Celso sa pagbibilad ng mga halamang gamot sa harapan ng kanyang bahay, ay lumapit sa kanya ang batang si Tomas. May dala yung saranggola at nakangiti ng malaki. Magandang umaga po, Mang Celso. Ano po yung mga dahon na binibilad niyo po? Hindi mo na kailangan malaman. Saka pwede bang umalis ka rito? Dahil alam kong mang-aabala ka na naman. Ganyan po ba ang tingin niyo sa akin? Palagi na lang nangaabala. Ilang beses ko po ba sasabihin sa inyo na gusto ko pong maging kagaya ninyo? At ilang beses ko din bang sasabihin sa'yo na iba na lang ang pangarapin mong maging paglaki mo? Hindi magiging maganda buhay mo sa pagiging albularyo na tulad ko. Hindi kaya yaman sa ganitong gawain, maniwala ka. Kahit na po. Ang gusto ko lang naman po ay makatulong po sa may mga sakit. Alam ko po kasi na hindi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko para maging doktor. Kaya doon na lang po ako sa alam kong kaya ko. At yun ay ang maging kagaya niyo po. Ay, nako. Napakakulit mo talaga, bata ka. Marami pa akong gagawin sa araw na to. Kaya mas makabubuti na huwag mo na akong istorbohin. Makikipagkwentuhan lang naman po ako eh. Kwentuhan niyo naman po ako tungkol po sa mga aswang na pinakanahirapan po kayong labanan nung manunugis pa po kayo. Anak ng tetego. Napakakulit mo talaga, bata ka. Nagsisisi na tuloy ako kung bakit pa kita pinagbigyan ng unang beses kang humiling. Nakwentuhan kita ng mga pakikipaglaban ko noon. Kaya tuloy araw-araw mo na ako kinukulit sa bagay na yan. Di ka ba napapagod? Hindi po. Ang sabi po kasi ng namatay kong lola, kapag po may gusto akong maabot, ay hindi ako dapat mapagod. Pero maiba po ako, Mang Celso. Alam niyo na po ba na may bagong albularyo po dito sa baryo natin? Biglang natigilan si Mang Celso sa sinabing yun ni Tomas. Nakuha ng bata ang kanyang atensyon. Uy, Mang Celso, mukhang naging interesado po yata kayo nang sabihin ko yung bagong albularyo ah. Huwag po kayong mag-alala kasi sa tingin ko po ay mas magaling pa rin po kayo kaysa sa albularyong yun. Kayo po kaya ang nagpagaling sa tatay ko nung pagdaruan po siya ng isang engkanto. Magtigil ka nga, bata ka. At baka may makarinig sa mga sinasabi mo. Baka isipin nakikipagpaligsahan pa ako ron sa bagong albularyo na yon. Isa pa, mas mabuti nga na may dumagdag na albularyo dito para may makakatulong na ako sa panggagamot sa mga tao may sakit. Basta. Sa inyo pa rin po ako. Kapag nagkaroon po ako ng sakit, ay sa inyo po ako magpapagamot. Wala pa naman po napapatunayan yung bagong albularyo na yun eh. Hindi gaya po ninyo. Nasubok na ang husay at galing. Huwag mo na nga akong bulahin at umalis ka na. Sige po. Magpapalipad pa po kasi ako ng saranggola dun po sa may burol. Talagang dumaan lang po ako rito ng saglit. Pero baka bumalik po ako mamaya pagkatapos ko po magpalipad ng saranggola ah. Diyos ko, nakikiusap ako sa'yo, huwag ka na bumalik, Tomas! Ngumiti si Tomas at sa kayon masayang tumakbo papalayo. Aminado si Mang Celso na kahit makulit si Tomas ay ramdam niya na isa yung mabuting bata. Ramdam niya rin ang kagustuhan nitong maging isang albularyo kagaya niya. Pero dahil ayaw niya na matulad ito sa kanya na tumandang mag-isa sa buhay, ay palagi niyang pinipili na huwag itong turuan sa kanyang mga nalalaman pagdating sa panggagamot. Isang umaga, naglalakad si Celso na may bitbit na bayong.
May laman yung mga gulay at isda. Galing siya sa palengke kung saan nagbebenta siya ng mga halamang gamot at langis na panghilot. Sa kanyang paglalakad ay napahinto siya nang makita niya ang mahabang pila ng mga tao na hindi niya alam kung para saan. Hindi kaya merong namimigay ng bigas? Aba, teka nga, hindi pwedeng hindi ako mabigyan. Lalapitan sana ni Mang Celso ang pila nang makita siya ng kapitan ng kanilang baryo na si Kapitan Berting. Napasimangot si Mang Celso dahil hindi niya gusto ang ugali ng kanilang kapitan. Masyado itong mayabang at kapag tumutulong ay palagi nitong sinasabi na sa bulsa nito nang galing ang perang itinutulong nito. Kahit ang totoo naman ay mula yon sa buwis ng mga tao. Oh, Mang Celso, kumusta na? Ang tagal na kitang hindi nakikita. Mukhang ngayon ka lang yata lumabas sa inyong lungga. Kung makapagsabi ka naman ng lungga, ano bang akala mo sa akin? Isang daga? Sadyang hindi ka lamang nag-iikot sa ating baryo, kaya hindi mo ako nakikita. Alam mo naman, abala ako sa mga proyekto ko para rito sa ating baryo. May ipapatayo kasi akong basketball court sa plaza para naman merong mapaglibangan ng mga kabataan dito sa atin. Maganda naman yan, Kapitan Berting. Pero sana naman, ay wag mo nalang lagyan ng pangalan mo ang basketball court na ipapagawa mo. Ikaw talaga, Mang Celso, oo. Hindi pwedeng walang pangalan ko yun. Dahil yun ay aking proyekto. Ako nakaisip nun na ba? Oo nga pala. Ano bang ginagawa mo rito? Tinitignan ko kasi yung pila ng mga tao. Napakahaba kasi. Bakit? Magpapagamot ka rin ba? Magpapagamot? Anong ibig mo sabihin? Tignan mo ikaw. Pipila ka sa pila. Hindi mo naman pala alam kung para saan. Ang pilang yan ay para sa mga magpapagamot kay Alfonso. Teka, hindi kita maintindihan. Sino bang Alfonso? Isa ba siyang doktor? Sa tingin mo ba sa sobrang layo ng ating baryo sa bayan ay may doktor na pipiliin na manggamot dito? Hindi isang doktor si Alfonso. Isa siyang albularyo kagaya mo. Isang mas batang albularyo na sa ilang araw pa lang dito ay nakitaan na ng husay ng mga tao pagdating sa panggagamot. Kung ganon, siya ang bagong albularyo. Tama ka. Mukhang nakarating na rin pala sa'yo ang tungkol kay Alfonso. Pero bakit parang hindi ka masaya, Mang Celso? Hindi ba dapat ay maging masaya ka dahil makakapagpahinga ka na sa panggagamot? Sa bagay, matagal ka na nga palang nakakapagpahinga dahil halos iilan na lamang ang nagpapagamot sa'yo. Ini-insulto mo ba ako, ha, Berting? Kahit uugod-ugod na ako, ay hindi ako hihinto sa panggagamot. Yan ang tandaan mo. Aba, hindi. Hindi kita iniinsulto. Pasensya ka na kung ganyan ang dating na sinabi ko sa'yo. Hindi ko intensyon na ikaw ay mainsulto. Kung iisipin mo na naiinggit ako sa bagong albularyo ay nagkakamali ka, Kapitan. Naranasan ko na kung anong nararanasan niya ngayon. Kaya wag mong ipamukha sa akin na parang wala akong naitulong noon sa baryong ito at sa mga panahong malakas pa ako. Sadali lang, Man Celso. Masyado ka naman yatang balat sibuyas. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Huwag kang maglagay sa bibig ko ng mga salitang hindi ko sinabi. Kilala kita, Berting, mula ulo hanggang pa. Alam ko na kahit hindi mo direktang sabihin ang isang bagay, ay nararamdaman ko kung anong gusto mong iparating. Parang hindi ko naman alam na noon pa man ay galit ka na sa akin dahil iniisip mo na ako ang dahilan ng pagkamatay ng iyong asawa nang magkasakit ito. Ipapaalala ko lang na ginawa ko ang lahat para isalba ang buhay niya. Sinabi ko noon na dalhin mo na siya sa ospital dahil doktor na ang kailangan niya. Pero hindi ka nakinig sa akin. Bakit kailangan mo pang ungkatin na nakaraan, Mang Celso? Alam mo kung gaano kasakit sa akin ang pagkawala ng aking asawa. Ay, pasensya ka na. Pero bakit ba ako nakikipag-usap sa'yo? Sige na. Uuwi na ako at pasensya ka na ulit sa aking huling sinabi. Ganyan dapat, Berting. Dapat ay marunong tayong humingi ng paumanhin
kapag alam nating nakasakit tayo ng damdamin ng iba. Tumiim ang bagang ni Kapitan Berting. Halatang napikon yun sa mga tinuran ni Mang Celso. Naglakad na palayo si Mang Celso habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Aminado siya na may inggit siyang naramdaman sa bagong albularyo na mas lalo pang pinalala ni Kapitan Berting. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang sa isang iglap ay nakalimutan na ng lahat ang mga naitulong niya sa mga ito. Nang makarating si Mang Celso sa kanyang kubo, ay padabog niyang ibinagsak sa lamesa ang kanyang bayong, habang isa-isa niyang inilalabas mula roon ang kanyang mga pinamili sa palengke, at hindi niya napigilang maghimutok. Lintik talaga. Nakakabwisit talaga Berting na yun. Kung inaakala niya na magagawa niya kung ibaba ay nagkakamali siya. Saka sino ba yung bagong albularyo na yun? Sigurado ko na mas magaling ako kaysa sa kanya. Marami pa siyang kakaining bigas bago niya marating kung nasaan ako ngayon. Tama po kayo dyan, Mang Celso. Nagulat si Mang Celso nang marinig niya ang boses ng batang si Tomas. Nang laki ang mga mata niya nang makita niya si Tomas na nakadungaw sa bintana mula sa labas. May hawak ang bata na malaking bayabas na may kagat. Hoy, ikaw na bata ka! Anong ginagawa mo dyan, ha? Talaga bang hindi mo ako lulubayan, ha? Hindi mo na sumagot ang batang si Tomas. Umalis ito sa bintana at tuluyan ng pumasok sa loob ng bahay ni Mang Celso. Ba't talagang pumasok ka pa sa bahay ko? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na hindi ka maaaring pumasok sa bahay ng may bahay nang hindi ka nagpapaalam? Wala naman po akong gagawin na masama eh. Saka, hindi na rin po ako iba sa inyo, di ba? Pero tama po kayo sa sinabi nyo kanina, Mang Celso. Kahit sinong albularyo pa po ang dumating dito sa atin, ay wala pong makakatalo sa inyo, Mang Celso. Kayo pa rin po ang pinakamagaling na albularyo sa buong mundo. At hindi lang po yun, dahil kayo rin po ang pinakamatapang na manunugis ng mga aswang. Totoo po yun. Alam ko sinasabi mo lamang yan para turuan na kitang manggamot. Para sa iyong kaalaman, makulit na bata. Kahit bulahin mo ko ng bulahin, ay hindi na magbabago ang aking desisyon. Hindi ko naman po sinasabi yun kasi may kailangan po ako sa inyo eh. Nagsasabi lang po talaga ako ng katotohanan. Saka tinuruan po ako ng nanay ko na wag po ako magsisinungaling. Sandaling natahimik ang matandang si Mang Celso. Nang tignan niya ng diretsyo sa mga mata si Tomas, ay naramdaman niya ang sinseridad nito. Ramdam naman niya na totoo ang paghanga ng batang yun sa kanya. Nagsimula yun nang tulungan niya ang tatay nitong ginagambala ng isang engkanto. Mula nang mapagaling niya ang tatay ni Tomas, ay nagsimula ng humanga ng gusto si Tomas sa kanyang panggagamot. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Mang Celso. Naisip niya na kung hindi man niya tuturuan na manggamot si Tomas, ay mas makabubuti na maging maganda ang pakikitungo niya rito. Teka, kumain ka na ba? Nang tanghalian po, hindi pa po, Mang Celso. Baka sa oras po na to nagluluto pa lamang po si nanay. O siya, sige. Kung gusto mo dito ka naman ng halian. Saluhan mo na ako. Magluluto ako ng ginataang tilapia. Wow, talaga po. Paborito ko po ang ginataang tilapia. Sige po, dito na po ako manananghalian. Salamat po, Mang Celso. Pero diyan ka lang. At kapag nakita kong nakikialam ka sa mga gamit ko, ay papauwiin kita kagad sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, opo. Promise po, hindi po ako makikialam. Dito lang po ako. Tumango na lang si Mang Celso bilang tugon sa batang makulit. Sinimulan na niya ang paglilinis ng mga tilapia. Nang maging abala na siya sa kusina, ay nawala na ang atensyon niya kay Tomas. Medyo malapit na kasi ang oras ng pananghalian, kaya nagmamadali na siya sa kanyang pagluluto.
para naman makakain na sila. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na ni Mang Celso ang pagluluto. Pinuntahan na niya si Tomas sa sala para tawagin ito. Ngunit nagimbal siya nang makitang nakabukas ang malaking kahon kung saan nakalagay ang mga sandata niya sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Tinitingnan ni Tomas ang nasa loob ng kahon. Dahil sa sobrang pagkamangha ni Tomas, ay hindi nito napansin si Mang Celso. Tomas, anong ginagawa mo? Aray ko, Diyos ko po. Ay, ano po, nakakagulat naman po kayo, Mang Celso. Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag kang makikialam sa mga gamit ko? Pasaway ka talaga, bata ka! Hindi naman po ako nakikialam eh. Tinitignan ko lang naman po eh. Promise, hindi ko po hinawakan ng mga to. Isarado mo ang kahon na yan at umalis ka na! Umuwi ka na sa inyo! Pero sabi niyo po eh, dito po ako manananghalian, di ba? Hindi na! Nagbago na ang isip ko. Sinabihan na kita kanina, hindi ba? Ang kulit mo talaga. Simpleng bagay lang ay hindi mo pa magawa. Sorry na po. Hindi ko po talaga hinawakan kahit isa po sa mga nakalagay sa kahon na yan. Saka nagugutom na po ako eh. Hindi ko po alam kung nakapagluto na po ba si nanay doon po sa bahay namin. Kaya dito na lang po ako kakain. Huwag na po kayong magalit sa akin, Mang Celso. Please. Ay, nako. O sige, hahayaan kita dito kumain ng pananghalian. Pero pagkatapos mong kumain ay umalis ka na kagad. Ang gusto ko ay hindi ka na rin dito babalik kahit kailan. Ano po? Pero Mang Celso, bakit naman? Dahil yun ang gusto ko. Sinabi ko na sa'yo huwag kang makikialam sa mga gamit ko, di ba? Pero sinuway mo pa rin ako. Ala, sige. Halika na sa kusina at kakain na tayo. Bilisan mo. Opo. Ang sungit niyo naman po, Mang Celso. Nauna nang nagtungo si Mang Celso sa kusina at naghain na siya. Nang sumunod sa kanya si Tomas, ay pinaghugas niya muna ito ng kamay sa batalan. Matapos yun, ay naupo na silang dalawa. May kakaibang sayang naramdaman si Mang Celso. Matagal na kasi ang huling beses na may nakasabay siya sa pagkain. At hindi niya akalain na si Tomas pa ang muling makakapagparanas nun sa kanya. Pinilit na lang niyang itago ang saya na kanyang nararamdaman. Akmang sasandok na ng kanin si Tomas nang hawakan ni Mang Celso ang kamay nito. Bakit po, Mang Celso? Hindi ba kayo nagdadasal at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos bago kayo kumain sa inyong bahay? Hindi po eh. Diretso na po kami kumakain. Pwes, dito ay hindi ganon. Kailangan muna natin magdasal bago tayo kumain. Hinintay ni Mang Celso na pumikit si Tomas bago siya pumikit at sinimulan ang maikling panalangin. Diyos amang makapagyarihan sa lahat. Maraming salamat sa biyayang nasa aming harapan. Naway mabigyan kami nito ng lakas na kakailanganin namin para sa araw na ito. Gabayan mo po kami sa lahat ng aming ginagawa. Muli, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po ba tayong kumain, Mang Celso? Pwede na. Sige na. Kumuha ka na ng pagkain mo. Ito po ang unang beses na makakakain po ako ng luto nyo kaya excited po talaga ako eh. Huwag kang masyadong masamit dahil hindi ako masarap magluto. Matapos ang unang subo ng batang si Tomas sa pagkain, ay nanlaki ang mga mata nito. Wow! Ang sarap po ng luto nyo, Mang Celso. Masarap naman po pala kayo magluto eh. Hindi lang pala kayo sa panggagamot magaling, kundi maging sa pagluluto din. Bakit hindi po kayo magtayo ng karinderya? Sigurado po ako na dudumugin nyo ng mga tao. Talagang napakagaling mo mambolahan eh. Hindi po kita binabola. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Kaya nga po para sa akin ay kayo pa rin po ang pinakamagaling na albularyo dito po sa baryo natin. Mas magaling pa po kayo ron sa bagong albularyo na si Alfonso. At paano mo naman nasabi ang bagay na yan? Sige nga. Nakita ko kanina
na napakahaba na pila ng mga nagpapagamot sa kanya. Sus, hindi niyo po ba napansin na halos puro mga babae po nagpapagamot sa kanya? Ano naman ngayon kung puro babae nagpapagamot sa kanya? May problema ba roon? Kasi nga po, guwapo po yung bagong albularyo. Kaya yung mga babae po rito sa baryo natin, kahit walang sakit o karamdaman, yun, nagpapagamot po sa kanya. Kumbaga kumikirengking lang po sila. Paano mo naman masasabing totoo yung sinasabi mo? Narinig ko po kasi si Aling Marta, nakausap niya po yung mga kachismisan niya po tuwing umaga. Ang sabi po niya, nagpagamot po siya kay Alfonso kahit hindi masakit ang likod niya. Gusto lang daw po niyang mahilot ng gwapong albularyong yun. O di ba? May asawa na po si Aling Marta. Isa po siya sa mga patunay na marami ang nagpapagamot kay Alfonso na babae kasi gusto lang po nilang makita yung gwapong albularyo. Ganun lang po yun. Hayaan mo na laban sila kung ganun ang gusto nilang gawin sa buhay nila. Sa bagay, pera naman po nila ang ginagamit nila sa pagbabayad kay Alfonso, di ba? Ama ka, kaya huwag ka na lamang makialam sa kanila. Sige na nga, bilisan mo na ang pagkain mo dyan at pagkatapos ay umuwi ka na sa inyo. Hindi ka nga yata nagpaalam sa inyo kung nasaan ka. Hindi na nagsalita pa ang batang si Tomas at ipinagpatuloy na nito ang pagkain. Habang si Mang Celso naman ay sandaling natigilan nang dahil sa sinabi ni Tomas tungkol sa bagong albularyo ay bahagya siyang nabahala. Kung tutuusin, walang kaso sa kanyang magkaroon ng bagong albularyo sa baryo nila. Ngunit kung magkakaroon man ng bago, ay nais niya na yung mahusay at talagang makakatulong sa mga tao. Kaya naisip niya na kailangan niyang makasiguro kung mahusay ba ang bagong albularyo na pinagkakaguluhan sa kanilang lugar. Kinagabihan, hindi magawang makatulog ni Celso. Iniisip niya pa rin ang bagong albularyo at kung totoo bang mahusay yung manggamot. Nais niya na kung sakaling mawala siya ay may papalit sa kanya na manggagamot na tunay na maaasahan ng mga tao sa kanilang baryo. Hanggang sa nagdesisyon si Mang Celso na magtungo sa bahay ni Alfonso. Bumangon siya sa kanyang papag at lumabas ng bahay. Sa kanyang paglalakad patungo sa bahay ng bagong albularyo ay sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabing yun. Nang makarating na si Mang Celso sa harapan ng bahay ni Alfonso ay huminto muna siya upang alamin kung gising pa ba si Alfonso. Mukhang tulog na siya. Wala nang nakabukas na gasera sa loob ng kanyang bahay. Ang mabuti pa siguro ay umuwi na ako at bukas ng umaga ko na lang siya puntahan. Ngunit kung bukas ko naman siya pupuntahan, ay baka mahirapan na ako na kausapin siya. Paniguradong marami ang pipila sa kanya para magpagamot. Sa huli ay nagdesisyon si Mang Celso na kumatok na lang sa bahay ni Alfonso. Nang nasa harapan na siya ng pinto at kakatok na sana siya, ay may narinig siyang kaluskos na nanggagaling sa likod ng bahay. Nilukob siya ng kaba. Isang kaba na nararamdaman lamang niya kapag may aswang sa paligid. Inihanda ni Mang Celso ang kanyang sarili. Marahan siyang naglakad papunta sa likod ng bahay ni Alfonso. Ngunit nang malapit na siya sa likod ng bahay, ay isang binata ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Itinutok nito ang itak sa leeg ni Mang Celso. Naging mabilis ang pagkilos ni Mang Celso. Hinawakan niya ang braso ng binata at pinilipit niya yun. Nabitawan ng binata ang itak at napasigaw ito dahil sa sakit. Aray ko! Aray! Baka walan mo ako! Baka mabali ang braso ko, aray! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? At bakit mo ko gustong patayin? Ikaw ang dapat tanungin ko niyan. Anong ginagawa mo rito sa bakuran ko? Sino ka ba? Teka, dito ka nakatira? Ikaw si Alfonso? Yung bagong albularyo? Oo, ako nga. At narito ka sa bakuran ko. Kaya pwede kitang idemanda. Agad namang pinakawalan ni Celso
si Alfonso. Nakangiwing humarap ang binata kay Mang Celso habang marahan itong hinihilot ang braso. Nang makita niya ang mukha ni Alfonso ay hindi na siya nagtaka kung pagkaguluhan man ito ng mga kababaihan sa baryo nila. Tunay ngang guwapo si Alfonso at bukod doon, matangkad din ito at may magandang pangangatawan. Pasensya ka na. Hindi pa kasi kita kilala kaya ang akala ko kung sino ka. At hindi rin kita kilala kaya sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito sa bakuran ko ng ganitong oras? Magnanakaw ka ba? Teka, hindi ako magnanakaw. Ako si Celso. Ako ang albularyo sa baryo na ito. Nagpunta ko rito dahil naisa na kitang makilala. Pasensya ka na kung ganitong oras ako nagpunta dahil alam kong bukas ng umaga ay magiging abala ka sa dami ng magpapagamot sa iyo. Kung ganun, ikaw ang sinasabi ni Kapitan Berting na matandang albularyo rito. Ikaw pala si Mang Celso. Ikinagagala ko po kayong makilala. Pasensya na rin po kung napagkamalan ko po kayo na isang magnanakaw. Inilahad ni Alfonso ang isa nitong kamay na agad namang tinanggap ni Mang Celso. Ikinagagalak din kitang makilala. Si Berting pa lang nagbanggit sa'yo ng tungkol sa akin. Kung ganun, ano-ano ang mga sinabi niya tungkol sa akin? Ang sabi niya ikaw ang dating mahusay na albularyo dito pero nang tumanda ka na, ay tila unti-unti na rin nawala ang husay mo pagdating sa panggagamot. Ano pa ba ang aasahan ko kay Berting? Puro na lang negatibong bagay ang ikikwento niya sa iba tungkol sa akin. At teka, maiba ako. Maaari bang sa loob na lamang tayo ng bahay mo mag-usap? Kung ayos lang sa iyo. Hindi magandang pakiramdam ko rito sa labas. Ha? Bakit po? Ano pong nararamdaman nyo? Basta, mas makabubuting kung sa loob na lamang tayo mag-usap. Sige ho, sumunod po kayo sa akin. Naunang naglakad si Alfonso. Bago naman sumunod si Mang Celso sa binata, ay iginala niya muna ang kanyang mga mata sa paligid ng bakuran. May pakiramdam pa rin siya na mayroong aswang sa kung saan, ngunit hindi niya matukoy kung saan ang eksaktong kinaroroonan nun. Hindi nagtagal ay sumunod na siya sa loob ng bahay ni Alfonso. Sinindihan ni Alfonso ang lampara at pinaupo nito si Celso sa sahig na kawayan. Nakita ni Celso ang mga bote na nasa isang sulok na may laman na langis. Meron din doong mga pinatuyong halamang gamot. Hindi nagtagal ay umupo na si Alfonso sa harapan ni Mang Celso. Inabutan siya nito ng isang baso na may mainit na kape. Maraming salamat. Ano po palang pag-uusapan natin? Ang totoo, isang malaking karangalan po sa akin ang makaharap ang orihinal na albularyo sa baryong ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Batid ko na kahit bago ka palang rito bilang isang albularyo, ay marami na ang naniniwala sa'yo. Alam mo, mula nang matuto kong manggamot, at ako nang naging albularyo sa lugar na ito, kaya importante para sa akin na matiyak na kung sakaling mawawala ako at ikaw ang papalit sa akin, ay nasa mabuting kamay ang mga tao sa baryong ito. Iniisip niyo po ba na hindi totoo ang aking kakayan pagdating sa panggagamot? Hindi kita pinag-iisipan ng ganyan dahil ayokong manghusga ng tao. Gaya ng akin sinabi, ay nais kong makatiyak na maganda ang iyong hangarin. Nais ko sanang malaman kung kailan ka pa nagsimula sa pagiging albularyo at paano ka natutong manggamot. Sa lugar po kasi na pinanggalingan ko, ay isang kilalang albularyo ang aking tatay. Siya po ang nagturo sa akin kung paano manggamot sa tradisyonal na pamamaraan. Hanggang sa nung nakaraang taon, ay tuluyan na po ako naging albularyo sa aming lugar. Tinulungan ko ang aking tatay sa panggagamot, pero pakiramdam ko ay nasa likod lang ako ng aking tatay. Anong ibig mo sabihin? Para po akong isang anino ng aking ama. Palagi ako naikukumpara sa kanya. Madalas kong marinig sa mga tao na mas magaling pa rin ang tatay ko kaysa sa akin. Hindi naisip ng mga tao sa amin na nagsisimula pa lamang ako. Nang dahil doon,
Ginamit ko ang perang naipon ko para umalis sa lugar na yon. Hanggang yun, napadpad ako sa baryo nyo, Mang Celso. Dito ko napili na gamitin ang aking kakayahan sa pagpapagaling ng mga may sakit. Dito kasi, hindi ako ikinukumpara ng mga tao sa aking tatay. At sa tingin ko, ay mas magiging masaya ako rito. Napakalungkot naman pala na kwento ng iyong buhay. Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi mo ako magiging kakompetensya. Ang totoo nga yan tamang-tama ang pagdating mo dito. Dahil unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga tao sa aking kakayahan. Kaya ang ilan sa kanila ay sa ibang albularyo na nagpapagamot sa tuwing sila ay may karamdaman. Pero bakit nawala ng tiwala nila sa inyo? Kahit hindi nila direkta sinasabi sa akin, alam ko na iniisip nila na dahil matanda na ako ay unti-unti na rin nawawala ang aking husay sa paggagamot. Hindi po ba nila alam na ang kakayahan ng isang albularyo ay hindi nawawala? Bagkus habang tumatanda ang isang albularyo, ay mas lalo siyang nagiging mahusay. Maliban na lamang kung ang kakayahan nyo ay kaloob ng isang elemento dahil maaari nila itong bawiin sa inyo. Tama po ba? Tama ka dyan, Alfonso. Yan ang bagay na hindi nauunawaan ng mga tao. Pero hindi ko rin naman sila masisisi. Kung sa tingin nila mahina lang ang aking kakayahan. Basta nais ko lang na makasiguro na kung meron man bagong albularyo dito, ay nasa mabuting kamay ang mga kababaryo ko. Huwag po kayo mag-alala, Mang Celso. Wala po akong masamang intensyon sa mga tao rito. At tanging hungad ko lang ay makatulong sa mga may sakit at mga taong walang kakayahan na magpunta sa doktor. Isa pa, wala rin po akong plano na palitan po kayo dahil alam ko rin po na kahit anong gawin ko, ay hindi ko mapapantayan ang naiambag nyo sa baryong ito. Pinapahanga mo ko sa mga sinabi mo sa akin, Alfonso. Nang dahil yan ay kampante na ako. Sigurado na ako na isa kang albularyo na may mabuting hangarin. Nakikita ko tuloy ang aking sarili sa iyo nung ako ay nasa ganyang edad. Maraming salamat po, Mang Celso. Isang malaking karangalan po para sa akin na marinig ang mga ganyang salita mula sa inyo. O sige, paano? Umahaba na masyado ang ating pag-uusap. Malalim na ang gabi at alam ko na nais mo na rin magpahinga. Ako ay magpapaalam na at uuwi na ako sa aking kubo. Ihatid ko na po kayo sa inyo. Hindi na kailangan. Kaya ko ang aking sarili. Salamat na lang. Magkasabay na tumayo sina Mang Celso at Alfonso. Inihatid na ni Alfonso si Mang Celso sa may pinto. Matapos yun, ay naglakad na si Mang Celso pabalik sa kanyang bahay. Hindi niya inasahan na magiging maayos ang pag-uusap nila ng mas bata at bagong albularyo sa kanilang lugar. Naramdaman niya na totoong may mabuting hangarin si Alfonso at doon pa lang ay kampante na siyang nasa mabuting kamay ang mga taong may sakit at magkakaroon ng sakit sa kanilang lugar. Sa mga lumipas na araw, ay napansin ni Mang Celso ang patuloy na pagdami ng mga taong nagpapagamot kay Alfonso. Halos araw-araw ay may mahabang pila sa harap ng bahay ng binata. Hindi lang mga taga-baryo ang naroon, kundi pati mga taga-ibang lugar na handang maglakbay para magpagamot dito. Dahil doon ay hindi naiwasan ni Mang Celso na maalala ang mga panahong siya ang tinitingala at inaasahan ng mga tao pagdating sa panggagamot. Ngunit sa kabila ng lungkot na nararamdaman, unti-unti niyang tinanggap na lipas na ang kanyang panahon bilang isang albularyo. Alam niyang darating ang oras na kailangang ibigay na sa iba ang lugar na minsan ay sa kanya. Isang umaga, habang nakamasid si Mang Celso sa mahabang pila sa labas ng bahay ni Alfonso, ay lumapit sa kanya si Kapitan Berting. Nakangisi yun at alam niya na hindi maganda ang sasabihin nito. Aalis na sana si Mang Celso pero mabilis na humarang si Kapitan Berting sa kanyang harapan.
Teka, sandali lang, Manselso. Bakit naman bigla kayong aalis? Alam ko na ikasisira ng aking araw at sasabihin mo. Kaya mas mabuti pang hindi ko nalang marinig. Hindi naman. Kanina pa kasi kita tinitignan eh. Nakita ko na parang naiinggit ka kay Alfonso. Sa bagay, naiintindihan kita kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Kasi noon ikaw ang pinipilahan ng ganyan, hindi ba? Wala akong inggit na nararamdaman para kay Alfonso. Ang totoo ay masaya ko. Dahil may bago na tayong albularyo rito sa baryo. Pero hindi ba dapat ipaglaban mo kung ano ka rito? Paano na ang kabuhayan mo? Paano kanyang kikita ng pera? Para sa iyo kaalaman, Kapitan, ang panggagamot ko ay hindi ko kabuhayan. Kung merong magbigay sa akin ng kahit na anong halaga ng pera, ay tinatanggap ko. Pero hindi obligadong magbayad sa akin na nagpapagamot. At baka nakakalimutan mo na nagbebenta ako ng mga halamang gamot at langis na paghilot. Kahit wala na ang magpagamot sa akin, ay mabubuhay pa rin ako. Abay kahit na, iba pa rin kung may magpapagamot sa'yo. Kaya lang, mukhang malabo nang may magpagamot sa'yo. Kasi lahat ng tao rito at maging sa ibang lugar ay kay Alfonso na nagpapagamot kayon. Alam ko ginagawa mo. Dinidemonyo mo ang utak ko. Gusto mo na makaramdam ako ng inggit at galit kay Alfonso. Gusto mong may gawin akong hindi maganda, tama ba? Pasensya ka na, Kapitan Berting. Pero hindi ka magtatagumpay. Hindi na hinintay ni Mang Celso na makapagsalita pa si Kapitan Berting at tuluyan na siyang lumayo rito. Kahit ang lingunin ang kanilang kapitan ay hindi na niya ginawa. Malalaki ang mga akbang na naglakad siya hanggang sa makarating siya sa kanyang bahay. Napapailing na napaupo si Celso sa isang mahabang upuan na nasa harapan ng kanyang kubo. Pambihira. Iba rin talaga ang ugali ng Berting na yon. Para siyang demonyo na binubuyo ako na gumawa ng masama. Bakit ba kasi hindi niya matanggap na wala akong kasalanan kung bakit namatay ang kanyang asawa? Sa gitna ng pag-iisa ni Mang Celso ay biglang dumating ang batang si Tomas. Humahangos ito na para bang may importante itong sasabihin. Ikaw, Tomas, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na wala akong oras na makipag-usap sa'yo, bata ka. Umalis ka na at medyo mainit ang ulo ko ngayon. Wala po ako rito para kulitin po kayo, Mang Celso. May kailangan lang po akong sabihin sa inyo. May hindi po magandang nangyari. Tomas, kung kasinungalingan na naman yan ay huwag gayon. Sinabi ko na sa'yo, medyo mainit ang ulo ko. Mang Celso, si Aling Marta. Natagpuan po siyang patay sa gitna ng palayan. Napatayo si Mang Celso. Humakbang siya palapit kay Tomas habang may gulat sa kanyang muka. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, hindi po ako nagsisinungaling. Kung gusto niyo po sumama pa po kayo sa akin para kayo po mismo makakita. Hindi na nagdalawang isip si Mang Celso na sumama kay Tomas. Malayo pa lang sina Celso sa palayan ay tanaw na niya ang napakaraming tao na naroon. May mga pulis na rin siyang nakita. Nang makalapit sa umpukan ng mga tao, ay hinawi ni Mang Celso ang mga yon. At nang makita niya ang katawan ni Aling Marta, ay labis siyang kinilabutan. Wakwak ang tiyan at dibdib ni Aling Marta. Nakalabas ang mga lamang loob nito. Naliligo yun sa sarili nitong dugo. Nakadilat ang mga mata at nakanganga ang bibig na parabang labis itong pinahirapan bago nalagutan ng hininga. O diba? Sabi ko po sa inyo, Mang Celso Nagsasabi po ako ng totoo Hindi mo dapat nakikita bagay itong bagay. Tara na, umalis na tayo rito. Hinawakan ni Mang Celso sa kamay si Tomas at hinila na niya ito palayo roon. Nang makalayo na sila, ay doon na niya binitiwan si Tomas. Malalaki ang mga akbang na naglakad si Mang Celso pabalik sa kanyang bahay. Nang makauwi na siya, ay kinuha niya ang itak na nasa kusina. Nagtungo siya sa likod ng kanyang bahay at kinuha niya ang mga kawayan na naroon. Sinimulan niyang lagyan ng tulis ang isa sa mga kawayan. Mang Celso,
Ano pong ginagawa nyo? Oh, bakit nandito ka pa rin? Umuwi ka na sa inyo. Mang Celso, sa tingin niyo po ba ay aswang po ang pumatay kay Aling Marta? Hindi ba ganun yung itsura ng mga biktima ng aswang base po sa mga kwento niyo sa akin dati? Tama ka. Malakas ang kutob ko na aswang ka ang pumatay kay Marta. Aswang lamang ang makakagawa ng ganong kabrutal na pagpatay. Kaya kailangan kong maging handa sa kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na gabi. Okay. Kuha ko na po ngayon. Kaya niyo po nilalagyan ng matutulis na dulo yung mga kawayan kasi babalik na po kayo sa pakikipaglaban sa aswang. Ayos! Sa wakas, makikita ko na po kayong makipaglaban sa aswang. Naririnig mo ba sa sarili mong bata ka? Talagang ikinakatuwa mo pa na may aswang na rito sa baryo natin. Hindi mo ba naiintindihan ang pwede mangyari? Maaaring hindi lang si Marta ang magiging huling biktima. Kung tama ang hinala ko na may aswang na naman dito. Sorry po, Mang Celso. Hindi naman po ako masaya na may aswang po dito sa atin eh. Masaya lang po ako kasi babalik na po kayo sa pagiging manunugis. Kahit na. Kaya mas makakabuti kung umuwi ka na at huwag ka nang lalabas ng bahay nyo kapag madilim na. Ang hilig mo pa naman makipaglaro kahit hating gabi. Tila tinablan ng takot ang batang si Tomas. Sa mga sinabing yun ni Mang Celso, nagmamadali na itong umalis. Nang maiwang mag-isa si Mang Celso, ay ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng tulis sa mga kawayan. Alam niyang hindi siya maaaring magsayang ng oras at dapat siyang maging handa. Hindi rin siya maaaring maging kampante dahil malakas talaga ang kutob niya na hindi si Aling Marta ang huling matatagpo ang walang buhay sa kanilang baryo. Hindi nga nagkamali si Mang Celso. Halos tuwing umaga ay may natatagpo ang bangkay sa kanilang baryo na ang pagkamatay ay gaya ng kay Aling Marta. At may napansin ang lahat. Lahat ng pinapatay ay puro mga babae. Habang dumarami ang bilang ng mga biktima, ay lalong tumitibay ang kutob ni Mang Celso na may aswang na muling gumagala sa kanilang baryo. Gabi-gabi, kahit mahina na ang katawan ni Mang Celso, ay pinipilit pa rin niyang lumabas habang bitbit niya ang kanyang itak at isang kawayang may tulis. Umiikot siya sa kanilang baryo upang tugisin ang aswang. Alam niyang hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit hindi niya maaatim na walang gawin habang patuloy na may nabibiktima. Ngunit ilang gabi nang umiikot si Mang Celso sa kanilang baryo, pero bigo pa rin siyang makita ang sinasabing aswang. Hanggang sa naisip niya na kailangan niya ang tulong ni Kapitan Berting. Kaya kahit ayaw niyang makausap ang kanilang kapitan, ay nagtungo siya sa bahay nito. Oh, Mang Celso! Hindi ko inaasahan na magpupunta ka rito sa aking bahay. May gusto ka bang inumin? Kape o tsa? Huwag ka na mag-abala pa, Kapitan. Dediretsahin na kita. May ginagawa ka ba sa mga patayan na nangyayari ngayon? Kaya ka ba nandito ay para batikusin ako? Sagutin mo na lamang ang tanong ko, Kapitan. May ginagawa ako, Celso. Humingi na ako ng tulong sa mga kapulisan at kumikilos na sila. Nag-iimbestiga na sila at sinabi ko sa kanila na huwag silang titigil hanggat hindi nila nahuhuli at napapanagot ang salarin. Sa palagay ko ay walang magagawa ang mga pulis sa nangyayari ngayon, Berting. Teka, ano bang ibig mo sabihin? Nakita ko na ito ng maraming beses. Si Marta at ang iba pang biktima. Yung paraan ng pagkamatay nila. Sigurado ko na aswang ang may gawa nun sa kanila. Ano bang kalokohan yung sinasabi mo? Aswang? Aba, matagal nang walang aswang dito sa atin ah. Hindi ba ikaw pa mismo ang umubos sa kanila noon? Pero hindi imposible na mangyari ulit yon. Maniwala ka sa akin. Aswang ang pumatay sa kanila. Sandali. Alam ko na kung bakit pinipilit mo na aswang ang pumapatay dito sa ating baryo.
Gusto mo muli kang makilala ng mga tao, no? Nais mo na maging bida ka kasi ikaw lang ang may kakayahang makipaglaban sa mga aswang dito sa lugar natin. Akala mo ba ay hindi ko alam na gabi-gabi ka nagro-ronda ng mag-isa? May mga nakakakita sa'yo at ipinarating nila sa akin yun. Hindi ko na kailangan gumawa ng paraan para maging kilala sa lugar na ito, Berting. Ang gusto ko lang ay ang masigurong kaligtasan ng nakararami at ang mapatay ang aswang na yon sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari, ay ganyan pa talaga ang naiisip mo. Nandito ako para hingi ng tulong mo. Kailangan ko ang tulong ng mga tanod. Kailangan namin magronda gabi-gabi at hindi kami maaaring huminto hanggat hindi namin napapatay ang aswang na yon. Hindi na muna nagsalita si Kapitan Berting. Tila pinag-isipan nito ang mga sinabi ni Mang Celso. Umasa si Mang Celso na ibibigay ni Kapitan Berting ang tulong na kanyang hinihingi. Ngunit nang bagyang tumawa ang kapitan at umiling ay parang alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Pasensya ka naman, Celso. Alam ko na nagmamalasakit ka lang, pero hindi ko pwedeng utusan ng mga tanod na samahan ka sa pagroronda gabi-gabi. At bakit hindi? Kapakanan ng mga tao nakasalalay dito. Unang-una, Mang Celso, hindi pa tayo sigurado na aswang nga ang pumapatay sa mga biktima. Ama, ano pa bang gusto mo? Makita mo muna yung aswang bago ka kumilos. Ganun na nga. Kailangan ko muna makasiguro na may aswang dito sa atin. Ayokong utusan ng mga tanod at tugisin ang aswang tapos sa huli, malalaman natin na wala naman palang aswang. Aba, kapag nangyari yun ako mapapahiya. Paano kung totoo may aswang? Paano kung wala? Isa pa, kung may aswang nga rito, sa tingin mo ba ay kaya mo pang makipaglaban, Man Celso? Hindi ka na kagaya ng dati. Matanda ka na. Kupas na. Mahina lang yung katawan. Ano pang magiging laban mo sa aswang? Hindi ba ako kasing lakas ng dati? Ang pagmamahal ko sa baryong ito ang magiging sandata ko. Hindi ka mabubuhay sa pagmamahal mo na yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, Man Celso, tigilan mo ng pag-iisip na may aswang na naman dito sa ating baryo. At huwag mong sasabihin yan sa iba dahil paniguradong magpapakalat ka lang ng takot dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Ako ang dapat mong intindihin, Berting. Pero kung ayaw mong tulungan ako, hindi na kita pipilitin. Sana nga ibali ako at sana ay tama ka. Maraming salamat na lamang sa wala. Walang anuman, Mang Celso. Kung kailangan mo ng tulong sa ibang bagay gaya ng benepisyo para sa mga matatandang kagaya mo, ay lumapit ka lang sa akin at huwag kang mahihiyang magsabi. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo at baka madapa ka. Nang uuyam, nangumisi si Kapitan Berting at doon napagtanto ni Mang Celso na isang maling desisyon na humingi pa siya rito ng tulong. Pero wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa dahil alam niya na malinis ang kanyang layunin. At nang sandaling yun, tinanggap niya na mag-isa lang siya sa laban na yun at nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang aswang na nanggugulo sa kapayapaan ng kanilang baryo. Nang makauwi na si Mang Celso sa kanyang bahay, ay doon sumiksik sa utak niya ang mga sinabi ni Kapitan Berting. Dumungaw siya sa bintana at kusang bumalik sa alaala niya ang panahon na malakas pa siya at kaya pa niyang makipaglaban at makipagsabayan sa mga aswang. Hindi niya naiwasang ikumpara ang kanyang sarili sa dating Celso na malakas. Diyos ko, hindi ko na ba talaga kayang ipagtanggol ang baryong ito mula sa aswang? Ang dapat ba sa akin huwag nang makialam dahil baka sa huli ay ako lang ang mapahamak. Hindi ko naman gustong muling makilala dahil sa aking kabayanihan. Ang tanging gusto kong mangyari ay muling bumalik ang kapayapaan sa lugar na ito. Naramdaman ni Mang Celso ang matinding pangliliit sa kanyang sarili. Ngunit napagtanto niya
na hindi makakatulong sa problema ng baryo nila kung maniniwala siya sa mga sinabi ni Kapitan. Kaya kahit alam niyang hindi na siya kasing lakas ng dati, ay nagdesisyon na siya na tapusin ang kanyang nasimulan. Kinagabihan, pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay lumabas si Mang Celso ng kanyang bahay. Dala niya ang isang kawayang may matulis sa dulo, habang sa bewang niya naman ay nakasabit ang kanyang bagong hasang itak. Nagsimula siyang suyurin ang kanilang baryo, at sa kanyang paglalakad ay may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Huminto si Mang Celso at lumingon sa kanyang likuran. Nakita niya ang isang anino ng nilalang na nagtatago sa likod ng puno na nasa gilid ng daan. Akala mo ba hindi kita nakikita? Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. Kung hindi ka lalabas, ay ako mismo lalapit sa iyo at diyan kita papatayin sa kinatatayuan mo. Mang Celso, ako po ito. Huwag niyo naman po akong patayin. Tomas! Aba, anong ginagawa mo rito sa labas na ganitong oras? Umuwi ka na sa bahay niyo dahil masyadong delikado. Narinig ko po kasi sa mga tao na lumalabas kayo gabi-gabi. Nagkaroon po ako ng hinala na tinutugis niyo po yung aswang. Kaya po, naisipan ko pong sundan kayo. Parang awa niyo na po, Mang Celso. Hayaan niyo na po akong samahan kayo. Kahit ngayong gabi lang po. Tumigil ka nga sa kahibangan mong bata ka. Dahil baka yan pa ang maging dahilan ng kamatayan mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na may posibilidad na may aswang na rito sa ating baryo? Hindi ka ba marunong umintindi? At yung katigasan ng ulo mo ang palagi mo pinapairal? Pero, ano kasi, Mang Celso eh. Wala nang pero-pero. Sinabi nang umuwi ka na. Kapag hindi ka pa umuwi ngayon din, ako mismo mag-aatid sa iyo sa bahay niyo at isusumbong kita sa nanay at tatay mo na lumalabas ka pa na ganitong oras. Naku, huwag niyo pong gagawin yun. Mapapagalitan po ako at baka mapalo po ako. Sige po, uuwi na lang po ako, Mang Celso. Bilisan mo, umuwi ka na. Opo. Nagmamadaling tumakbo si Tomas palayo. Hinintay ni Mang Celso na mawala sa paningin niya ang bata bago siya muling magpatuloy sa paglalakad. Halos 1 oras nang paikot-ikot si Mang Celso sa baryo, pero kahit anino ng aswang ay hindi pa niya nakikita. Nang sandaling yon ay gusto niya nang isipin na baka nga tama si Kapitan Berting na wala talagang aswang sa baryo nila. Hanggang sa isang malalim at malakas na alulong ang narinig niya sa kung saan. Nang maulit ang alulong, ay pinakinggan niya yon ng mabuti at napagtanto niya na nagmumula yon sa gubat. Mabilis na tumakbo si Celso papunta sa gitna ng kakahuyan. Nang makarating siya ron, ay sinuyod niya ang gubat sa kabila ng kadiliman ng paligid. Sinanay niya ang kanyang mga mata sa dilim hanggang sa nakita niya na ang kanyang hinahanap. Kitang-kita niya ang isang aswang na nilalapa ang isang babae. Sa palagay niya ay wala nang buhay ang babae dahil wakwak na ang dibdib nun. Malaki ang katawan ng aswang. Meron yung matutulis na mga kuko at mga ngipin. Mabalahibo ang katawan nun. Hindi na nagsayang ng sandali si Mang Celso. Sinibat niya ang aswang gamit ang kawayan, pero mabilis siyang nakailag. Doon niya na hinugot ang kanyang itak at hinanda niya ang sarili sa pakikipaglaban. Sa wakas, Diablong buang ka. Nakita na rin kita. Tama nga ang aking hinala. Aswang ang pumapatay sa mga babae sa baryong ito. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong tanda? Kung ako sa'yo, ay tatakbo na akong palayo. Magpasalamat ka dahil hindi ang kagaya mo ang nais kong biktimahin. Ang gusto ko ay mga babae dahil sila ang tunay na nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi mo ako kilala. Matagal na ako nakikipaglaban sa mga kagaya mong hayop ka. Kung ganon, tignan natin kung may laban ka pa sa kagaya ko.
Sumugod ang aswang kay Mang Celso. Napakabilis ng kilos ng aswang at halos hindi na yun makita ni Celso. Ngunit hindi siya tinablan ng takot. Bagkus ay inisip niya ang mga naging biktima nito upang mas lalo siyang magkaroon ng dahilan para labanan ito. Nagulat si Mang Celso nang bigla siyang sinunggaban ng aswang. Napahiga siya sa lupa at pumaibabaw sa kanya ang aswang. Tatagain niya sana ito, pero mabilis na nahawakan ng aswang ang kanyang braso at buong diin siya nitong kinagat doon. Malakas na napasigaw si Celso dahil sa labis na sakit na lumukob sa kanya. Nabitiwan niya ang itak dahil hindi niya na yun kayang hawakan. Mukhang mahina ka na, tanda. Ang dapat sa'yo ay namamahinga na. Umalis ang aswang sa ibabaw ni Mang Celso. Walang kahirap-hirap siyang binuhat nito at ibinalibag sa lupa. Naramdaman ni Mang Celso ang pagkadurog ng mga buto niya sa kanyang gulugod. Nang dahil doon ay labis siyang nanghina at hindi niya na nagawang makatayo. Hanggang sa walang tigil siyang kinalmot at kinagat ng aswang sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Wala nang nagawa si Mang Celso kundi ang sumigaw hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat at wala na siyang naalala pa sa mga sumunod na nangyari. Inakala ni Mang Celso na yun na ang kanyang katapusan. Kaya naman, laking pagtataka niya nang bigla siyang nagising at nasa ibang parte na siya ng gubat. Sa kanyang pagtayo ay naguluhan siya sa kanyang napansin. Bakit wala akong sugat kahit isa? Panaginip lang ba ang pag-atake ng aswang na yun sa akin? Pero bakit nandito ako sa gubat? Ano ba talaga ang totoong nangyari? Hindi yun isang panaginip, Celso. Ang pag-atake sa'yo ng aswang ay totoong nangyari kanina. Nagulat si Mang Celso sa boses ng isang babaeng kanyang narinig. Paglingon niya sa kanyang kaliwa ay isang napakagandang babae na nakasuot ng mahabang puting damit ang kanyang nakita. Nakalutang ang babae sa ere at ang buhok nito ay marahang gumagalaw na parabang isinasayaw ng hangin. Huwag kang matakot sa akin. Ako si Luwanan. Ako ang diwatang nananahan sa kagubatang ito. Nakita ko ang iyong tapang at determinasyon na ipagtanggol ang inyong baryo mula sa aswang. Kaya ikaw ay aking tinulungan. Ako ang nagpagaling sa iyong mga sugat. Mapalad ka dahil hindi ka tuluyang namatay sa pag-atake sa iyo ng aswang. Kaya nagawa ko pang paghilumin ang mga sugat na iyong natamo. Kung gano'n ay, maraming salamat sa iyo, Luwanan. Pasensya na kung natakot ako nang makita ka. Ngayon lang kasi ako nakakita ng diwata tapos nakalutang ka pa sa hangin. Ipagpaumanhin mo. Naiintindihan kita. Dahil ang mga nilalang na kagaya ko ay bihirang magpakita sa isang mortal. Nagpapakita lang ako sa mga taong alam kong may malinis na puso. Gusto ko rin magpasalamat sa pagliligtas mo sa buhay ko, mahal na diwata. Ang akala ko talaga katapusan ko na. Hindi ko kayang hayaan na may mangyaring masama sa iyo. Lalo na't kailangan ng inyong baryo ang isang kagaya mo. Nais kitang tanungin, Celso. Gaano mo ba ninanais na matalo ang aswang na yon? Hindi ko kayang ipaliwanag, mahal na diwata, kung gaano ko kagustong matalo at mapatay ang aswang na yon. Sa unang biktima pa lang ng aswang, ay nagkaroon na kagad ako ng pagnanais na wakasang kagad ang kasamaan niya. Kahit duda ko na kaya ko pang makipaglaban, ay wala na akong pakialam. Kahit ito pa ang maging dahilan ng aking kamatayan. Ngunit, bakit may sasakripisyo ang sarili mong buhay para sa mga taong tila tinalikuran ka na? Paumanhin, ngunit nababasa ko ang nasa loob ng iyong isipan, kaya maging ang bagay na yan ay aking nalalaman. Dahil mahal ko ang aming baryo. Kahit parang kinalimutan na ako ng marami ay may ilan pa rin namang nakakaalala sa akin. At sa mga bagay na nagawa ko doon.
Gaya na lang ng isang batang si Tomas, hanggat may isang taong naniniwala sa akin, ay hindi ako titigil na protektahan ang aming baryo. Tunay na malinis ang iyong kalooban, Celso. Kaya nakapagdesisyon ako na tulungan ka para magtagumpay ka sa iyong hangarin. Teka, sandali lang, mahal na Diwata. Ang ibig mo ba sabihin kaya mo kong palakasing muli? Ibabalik mo ba ang dati kong husay sa pakikipaglaban sa aswang? Ikinalulungkot ko. Ngunit ang iyong mga sinabi ay hindi nasaklaw ng aking kapangyarihan at kakayahan. Ang tanging may ibibigay ko lang na tulong sa iyo ay ang bawang na ito. Inilahad ni Luan ang isa nitong palad at doon ay nakita ni Celso ang isang piraso ng buong bawang. Lumapit siya at pinagmasdang mabuti ang bawang at wala siyang nakitang kakaiba sa bawang na yun. Alam kong pantaboy sa mga aswang ang bawang, pero marami na kami dyan sa aming baryo. Hindi ito gaya ng isang normal na bawang, Celso. Ito ay isang makapangyarihang bawang na nilikha na panlaban sa mga aswang. Ito ay sumasabog sa tuwing ibabato mo to sa iyong kalaban. Ito ay isang mutya ng bawang. Kung ganon, ay isa nga yung makapangyarihang sandata. Pero kaya ba niyang patayin ang isang aswang kung iisang piraso lamang ang bawang na ibibigay mo sa akin, mahal na Diwata? Ito ay isang punla. Kailangan mo itong itanim at payabungin. Ang mga magiging bunga nito, ansyang yung magiging sandata. Huwag kang mabahala, dahil ito ay mahiwagang punla ng bawang. Mabilis itong magbubunga at ang kabutihan ng iyong puso, ang tubig na magdidilig dito. Gapin mo ito bilang kapalit sa kabutihan ng iyong loob, Celso. Napalunok si Mang Celso. Ang totoo ay hindi pa rin siya makapaniwala na isang diwata ang kanyang kaharap. Ganun pa man, wala siyang pagpipilian kundi ang pagkatiwalaan nito dahil hawak nito ang isang bagay na maaaring maging daan upang mapatay niya ang aswang. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Mang Celso ang mutya ng bawang at inisip niya na sa mutyang yun nakasalalay ang paglaya ng kanilang baryo mula sa takot sa aswang na maraming buhay na ang kinuha. Maraming salamat sa iyo, mahal na Diwatang Luwanan. Sisikapin ko na huwag kang biguin sa tiwalang ibinigay mo sa akin. Wala ka nang dapat bang patunayan sa akin o sa kahit na kanino. Matagal mo nang pinatunayan ng iyong sarili at isa ko sa mga saksi sa bagay na yon. Ang kailangan mo lang gawin ay talunin ng aswang na naghahasik ng lagim sa inyong baryo. Ipagdadasal ko kay Bathala ang iyong tagumpay. Matapos yung sabihin ng mahal na diwatang si Luwanan, ay unti-unti itong naglaho sa harapan ni Mang Celso. Nang tuluyan ng mawala si Luwanan, ay tumiim ang bagang ni Mang Celso. Pinagmasdan niya ang mutya ng bawang na nasa kanyang kamay. Hindi nagtagal ay nagsimula ng maglakad si Mang Celso pabalik sa kanyang tahanan. Nang makarating siya roon, ay agad siyang pumunta sa likod ng bahay at agad siyang naghukay. Itinanim niya ang mutya ng bawang sa lupa at nang tabunan niya yun ng lupa, ay naramdaman niya na malapit na niyang matalo ang aswang. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang pangalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at ni Diwatang Luwanan. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ni Mang Celso ay hindi pa rin siya makapaniwala na buhay pa siya hanggang ngayon. Alam niya na kung hindi siya iniligtas ni Luwanan, ay kabilang na siya sa mga naging biktima ng aswang. Nang maalala niya ang itinanim niyang mutya ng bawang kagabi, ay nagmamadali siyang nagtungo sa likod ng kanyang bahay at labis siyang namanga sa kanyang nakita.
Jesus Mariosep, totoo ba ito? Napakarami na kagad na sumibol na dahon ng mga bawang. Totoo nga na mahiwaga ang bawang na ibinigay sa akin ni Luwanan. Sinimulan na kagad ni Mang Celso ang pag-aani sa mga bawang. Matyaga niyang hinukay ang mga bunga at inipon ang mga yon sa isang basket. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, ay bigla naman dumating ang makulit na batang si Tomas na may dala pang tirador. Wow! Astig! Ang dami niyo naman pong inaaning bawang, Mang Celso. Pero teka, parang hindi ko naman po napansin na may nakatanim kayong bawang dito ah. Bakit meron na kagad? Huwag ka muna magpakita sa akin, Tomas. Hindi ko pa nakakalimutan ang kasalanan mo kagabi. Mang Celso naman oh, huwag na po kayong magalit sa akin. Sorry na po. Gusto ko lang naman pong makita na nakikipaglaban po kayo sa aswang eh. Yun lang po yun. Teka, ano po pala nangyari? Nakita niyo na po ba yung aswang? Nakalaban niyo na po ba? Oo, nakita ko siya sa gubat. Naglaban kami, pero nakatakas siya. Sayang! Dapat pala sinundan ko kayo nang hindi niyo alam. Nakita ko na sana ang matagal ko nang gustong makita. Ay nako, sayang talaga. Kung ginawa mo yon, ay talagang hindi na kita kakausapin. Isa pa, huwag na nga matigas ang ulo mo, pwede ba? Kahit sa pagkakataong ito lang, ay makinig ka sa sinasabi ko sa'yo. Hindi ligtas, lalo na, ang gaya mong bata kapag lumalabas ka ng madilim. Saka ka na ulit lumabas-labas kapag napatay ko na ang aswang na yon. Sige po, Mang Celso. Kung yan po talaga ang gusto niyo, isusundin ko na lang po. Pero Mang Celso, alam niyo po ba na may natagpuan na naman pong bangkay ng babae sa gubat? Alam ko na yan. Bago ko pa makaharap yung aswang na yun ay nakita ko siyang nilalapa yung babae na yon. Sayang lang at nahuli talaga ako na dating. Sana'y nailigtas ko siya. Kaawa-awang biktima. Pero Mang Celso, sigurado po ako na mapapatay niyo po yung aswang na yun. At kapag nangyari po yun, sigurado ako mapapahiya ang mga taong minamaliit po kayo. Lalo na si Kapitan Berting. Kung ano-ano po sinasabi niya sa mga tao rito. Bakit? Ano ba sinasabi niya sa mga tao? Ang sabi po niya ay hindi na raw po kayo magaling na albularyo at hindi na raw po kayo gaya ng dati. Ipinagkakalat pa po niya na wag na magpagamot sa inyo mga tao at kay Alfonso na lang magpagamot. And taas-taas po ng maningil ng Alfonso na yun. Hindi po kagaya nyo na kahit magkano po tinatanggap nyo po. Kung minsan nga, wala pa. Hindi ko alam na mataas maningil si Alfonso sa kanyang serbisyo. Kaya nga po hindi ko alam kung bakit marami pa rin po nagpapagamot sa kanya hanggang ngayon Kahit ang singil niya po ay parang nagpapagamot na po sa ospital. Kung minsan nga labis pa po Depende po sa sakit. Inalis muna ni Mang Celso sa kanyang isip ang nalaman niya tungkol kay Alfonso. Naisip niya na sa aswang dapat muna ang kanyang buong atensyon at saka na niya kakausapin ang bagong albularyo na si Alfonso kapag natapos niya na ang problema nila sa namiminsalang aswang. Sandaling iniwanan ni Celso si Tomas. Pumasok siya sa kanyang bahay upang maghugas ng kamay sa batalan. Nang bumalik siya sa likod ng bahay para kunin ang mga bawang na kanyang naani, ay wala na roon si Tomas at naisip niya na umuwi na ang bata sa bahay nito o pumunta sa kung saan. 10 piraso ng bawang ang naani ni Mang Celso. Hindi niya hinukay ang mismong mutya ng bawang dahil alam niya na muli yung magbibigay sa kanya ng mga panibagong bunga. Kung kailan yun mangyayari, ay hindi niya alam. Pagsapit ng tanghali, ay nagtungo si Mang Celso sa gubat upang kumuha ng mga halamang gamot na kanyang ibibenta. Nang nasa loob na siya ng gubat, ay binalikan niya ang lugar kung saan siya inatake ng aswang. Naroon pa ang natuyong dugo mula sa kanya at sa babaeng pinatay ng halimaw. Napatiimbagang siya
sapagkat alam niya na malaki ang posibilidad na mamayang gabi ay muling aatake na naman ang aswang. Hanggang sa isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Mang Celso! Mang Celso, ikaw po ba yan? Oh, Alfonso! Abay, anong ginagawa mo rito? Kapansin-pansin ang gulat sa muka ni Alfonso nang makita nito si Mang Celso. Naghahanap po ako ng halamang gamot eh. Ang sabi po kasi sa akin ni Kapitan Berting, ay dito kayo naghahanap ng mga ganun. Alam niyo na, kailangan ko ng mga halamang gamot dahil ginagamit ko yun sa panggagamot ko eh. Tama ka. Marami nga ritong halamang gamot. Pero mag-iingat ka sa pagkuha mo dahil may mga halamang may lason dito na kamukhang kamuka ng mga halamang gamot. Huwag po kayong mag-alala, Mang Celso. Kasi kilala ko po mga halaman na magagamit ko sa panggagamot. Pinag-aralan ko rin po yun. Mabuti naman kung ganon. Oo nga pala. Meron akong gustong itanong sa'yo. Pero sana ay huwag kang magagalit. Mang Celso, bigla naman po akong kinabahan. Ano po bang itatanong niyo sa akin? May nakapagsabi kasi sa akin na naniningil ka sa paggagamot mo. At hindi lang basta naniningil, kundi malaki ang sinisigil mo sa mga nagpapagamot sa'yo. Totoo ba yon, Alfonso? Bakit? Mali ho ba na maningil ako? May serbisyo po akong ginagawa at ibinibigay sa kanila. Wala naman po sigurong mali sa ginagawa kong yun. Hindi ko naman sinasabing mali ang iyong ginagawa. Pero sana naman, Alfonso, maisip mo na halos lahat ng mga tao sa baryong ito ay hikahos sa buhay. Isang kaing isang tuka. Kung sisigilin mo sila ng malaki, baka parang nagpa-ospital na rin sila. Ako kasi donasyon lamang ang ibinibigay nila sa akin kapag ginagamot ko sila. Kung magkano ang ibigay nila sa akin, kahit piso pa yan, ay malugod kong tinatanggap. Kahit nga gulay at prutas ang iabot nila sa akin, ay walang problema. Mang Celso, parehas ho tayong albularyo. Pero magkaiba naman ho tayo ng pamamaraan ng paniningil. Kung maningil man ako ng malaki, ay wala na kayo dapat pakialam doon. Isa pa sulit naman ang binabayad nila sa akin dahil talagang napapagaling ko sila. Kung hindi naman ako mahusay na albularyo, malamang wala na magpapagamot sa akin. Pero nakita nyo naman, halos araw-araw, napakahaba ng pila sa bahay ko. Sandaling natigilan si Mang Celso. Nayabangan siya sa sinabi ni Alfonso, pero hindi niya ipinakita rito ang kanyang inis. Bagkus ay ngumiti siya at pilit itong inunawa. Naiintindihan kita. Tao ka lang at kailangan mong kumita ng pera para ikaw ay mabuhay. Pero sana, ikonsidera mo rin ang kalagayan ng buhay ng mga tao rito. Yun lang naman ang aking ikinakabahala. Gaya ng sinabi ko, Man Celso, wala ka ng pakialam doon. Bakit, Man Celso? Naiinggit ka ba sa akin dahil ako na ang pinipilahan ng mga tao ngayon? At hindi na ikaw, ha? Teka, sandali lang. Hindi ko na yata gusto lumalabas sa bibig mo, Alfonso. Oo, aaminin ko nung una ay naiinggit talaga ako sa'yo. Pero nung makita ko na tunay kang mahusay sa panggagamot at magaling na albularyo at magandang yung hangarin, ay nawala ng inggit ko na yon. Dahil alam ko na nasa mabuting kamay ang mga tao rito sa aming baryo. Teka lang, bakit ganyan ka na magsalita ngayon? Dahil ba yan sa madalas mong pakikipag-usap kay Berting? Na-impluensya ka na ba niya ng ugali niya? Walang kahit na sino pwede maka-impluensya sa akin kung paano ako magsalita at kumilos. Dahil may sarili akong pagkakakinanlan at may isip ako. At yung sinabi ko sa'yo, ganun talaga ako. Kahit itanggi mo na hindi ka naiinggit sa akin, alam kong naiinggit ka. Tinapik ni Alfonso sa balikat si Mang Celso at saka yun naglakad palayo. Habang papalayo si Alfonso, ay sinundan naman yun ang tingin ni Mang Celso. Hindi niya alam, pero nang sandaling yun, ay may kakaiba siyang napansin kay Alfonso. Ngunit hindi niya matukoy kung ano yun.
Napailing na lang siya dahil diskumpiyado siya sa mga sinabi ni Alfonso. Inakala niya noon na mabait ito, pero base sa mga inasal nito kanina ay napagtanto niyang nagkamali siya sa pagkakakilala sa bagong albularyo sa kanilang baryo. Matapos makakuha ng mga halamang gamot ay lumabas na si Mang Celso sa gubat. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang bahay ay nakasalubong niya si Kapitan Berting. Nais sana niya itong iwasan, pero ito ang kusang lumapit sa kanya. Oh, Mancelso, ikaw pala yan! Kumusta ka na? Hindi ka pa rin ba humihinto sa pagtugis sa sinasabi mong aswang? Kapitan, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang aswang na yon at napagbabayad sa lahat ng mga kasalanan niya. Ganun ba? Teka, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Butit nakita kita eh. Nabanggit ko pala kay Alfonso ang ginagawa mong paghahanap sa aswang tuwing gabi. Nakakagulat na isa rin pala siyang manunugis. Abay, ang sabi niya sa akin, sabihan daw kita na huminto ka na sa pagtugis sa aswang dahil siya na raw ang gagawa nun. Paano ka naman makakasiguro na isa talaga siyang manunugis? May dahilan ba para magsinungaling siya? Wala naman, di ba? Saka nakita mo kung gaano kalaki ang katawan niya. Sa unang tingin pa lang ay alam mo na kagad na malakas siya. Kaya mas makabubuti kung wag mo nang tugisin ang aswang na yon. Ilaan mo na lang sa pamamahinga ang libreng oras mo sa gabi. Abay Mancelso, matanda ka na. Inaalala lang kita. Tigilan mo ng ginagawa mong yan. Hindi mo ako kailangang alalahanin, Kapitan. Dahil kaya ko ang aking sarili. At wala kang karapatan na utusan ako sa kung ano ang gusto ko at dapat kong gawin. Hindi ko ipagkakatiwala kay Alfonso ang kapakanan ng mga tao sa lugar na ito. Dahil hindi ko pa siya nakikitang nakikipaglaban sa aswang. Kaya kung ako sa'yo, Berting, pabayaan mo na lang ako. Kung may mangyari mang masama sa akin o mamatay ako, ay wala ka nang pakialam doon. O sige, sige. Kung yan ang gusto mo hindi na ako makikialam sa'yo. At sa akin lang naman inaalala lang kita. Matanda ka na talaga, Mancelso. Mahina na ang katawan mo. Kung mamasamain mo ang aking sinasabi, abay wala na akong magagawa. Bahala ka sa buhay mo. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Kapitan Berting bago yung naglakad palayo. Habang si Mang Celso naman ay ipinagkibit balikat na lamang ang lahat ng mga sinabi ni Kapitan Berting. Hindi siya nagpa-apekto roon dahil alam niya na hindi yun makakatulong sa kanyang misyon. Kinagabihan, tinignan ni Mang Celso ang itinanim niyang mutya ng bawang. Wala pa yung bagong bunga at naisip niya na baka tuwing umaga lang yun namumunga ng marami. Matapos yun, ay mag-isa siyang naghapunan. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay naghanda na siya ulit sa pagroronda sa baryo. Inilagay niya sa isang sisidlan na gawa sa tela ang mga bawang na inani niya. Itinali niya yon sa kanyang bewang, kasama ang kanyang matalas na itak. Paglabas ni Mang Celso sa bahay, ay napakunotno siya nang makita niya ang batang si Tomas na humahangos na papalapit sa kanya. Huminto yun sa kanyang harapan habang habol ang paghinga. Mang Celso, mabutit po't nakita kita kagad. Kilala ko na po. Kilala ko na po kung sino ang aswang. Si Alfonso po, yung albularyo. Siya po ang aswang. Teka, humilaw ka. Ano ba pinagsasasabi mong bata ka? Paano naging aswang si Alfonso? Maniwala po kayo sa akin. Maniwala kayo. Nakita ko po siyang nagpunta sa gubat. Kasama po ang isang babae. Sinundan ko po sila tapos nakita ko po naging aswang si Alfonso. Tapos pinatay niya po yung babae. Teka. Nagsasabi ka ba ng totoo, Tomas?
Opo, Man Celso. Totoo po. Mamatay man po ako, Pixman. Totoo po sinasabi ko sa inyo. Tumiim ang bagang ni Mang Celso. Naramdaman niya na nagsasabi ng totoo si Tomas, kaya agad siyang nagtungo sa gubat. Ngunit hindi pa man siya nakakarating doon nang makasalubong niya si Alfonso. Puno ng dugo ang muka at ang mga kamay nito. Teka, sandali. Bakit puno ka ng dugo, Alfonso? Anong nangyari sa'yo? Galing ako sa gubat. Naaksidente ako. Pero kaya ko naman tong gamutin. Huwag ka po maniwala sa kanya, Man Celso. Nakita ko po naging aswang siya. Totoo po yun. Isa po siyang aswang. Anong ginagawa mo rito, bata ka? Hindi ka na dapat sumunod sa akin. Hoy bata, ikaw ha? Alam mo ba na masama magsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko talaga na naging aswang ka. At pinatay mo pa yung babae. Masyadong malawak ang imahinasyon mo. Mang Celso, kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko pang gamutin ang mga sugat ko. Nagpatuloy sa paglalakad si Alfonso. Nilagpasan nito sina Celso at Tomas. Humarap si Mang Celso kay Alfonso at muli siyang nagsalita. Teka, sandali lang. Nakapagtataka lang kung paano ka nagkaroon ng dugo. Gayong wala ka namang kahit isang sugat. Malinaw na hindi sa'yo ang dugong yan, kundi sa babaeng biniktima mo. Kung paniniwalaan mong batang yan, wala akong pakialam. Malinis ang aking konsensya. Laos na albularyo. Kumulo ang dugo ni Mang Celso sa sinabing yun ni Alfonso. Hindi na siya nagdalawang isip na kumuha ng 2 piraso ng bawang at agad niya yung ibinato kay Alfonso at sumabog yun na parang granada. Tumalsik si Alfonso at napahiga yun sa lupa. Marahang tumayo si Alfonso at habang tumatayo yun ay unti-unting nagbabago ang anyo nito hanggang sa tuluyan na nga itong naging ganap na aswang. Sabi ko na po sa inyo eh. Si Alfonso po ang aswang. Masama siya. Kampun siya ng kadiliman. Umalis ka na rito, Tomas. Tawagin mo si Kapitan Berting at ang mga tao. Kailangan nilang makita kung sino talaga ang albularyo kanilang tinitingala. Bilisan mo! Mabilis na tumalima ang batang si Tomas. Nang wala na ang bata, ay hinarap ni Mang Celso ang aswang na si Alfonso. Hindi ko alam kung paano ka pa nabuhay matapos kitang atakin sa gubat. May lahi ka bang pusa at siya mang buhay mo? Sadyang hindi ko pa oras dahil kailangan ko pa mabuhay para wakasan ang kasamaan at panlilinlang mong hayop ka. Siguro nga ay tapos na ang panlilinlang ko sa inyo. Pero ang aking kasamaan ay hindi pa. Dito pa lang nagsisimula. Pagkatapos kitang patayin, ay lilipat lang ako ng ibang lugar. At doon naman ako maghahasik ng lagim. Nagkakabali ka. Hindi ka na makakaalis ng buhay sa baryong ito. Dahil dito ka na mamamatay. Dito na kita ililibing. Mabilis na humugot ng isang bawang si Mang Celso. Ibinato niya yon sa aswang, pero mabilis yung nakailag. Sumabog ang bawang sa lupa. Nakakaaliw ang bawang na yan. Saan mo yan nakuha? Hindi mo na kailangan malaman. Palimaw ka! 2 bawang ang magkasunod na pinakawalan ni Mang Celso pagkatapos niyang magsalita. Ang isa ay hindi tumama kay Alfonso, ngunit ang isa ay sumabog sa tiyan nito, pero hindi gaanong napuruhan ang aswang. Hanggang sa naging sunod-sunod na ang pagbato ni Mang Celso ng bawang sa kanyang kalabang aswang. Pinilit niya itong asintahin, ngunit lahat ng mga sumunod na ibinato niya na bawang ay nasayang lang dahil kahit isa ay walang tumama sa aswang. Kukuha sana ulit ng bawang si Mang Celso sa kanyang sisidlan nang bigla siyang natigilan. Wala na.
ubus na ang bawang niya. Wala na siyang maibabato kay Alfonso hanggang sa bumakas ang kaba sa kanyang muka. Oh, bakit parang natigilan ka yata, tanda? Ubus na ba ang bawang na sumasabog? Kung ganun, ako naman, humanda ka! Mabilis na umatake ang aswang na si Alfonso. Hinugot naman ni Mang Celso ang kanyang matalas na itak. Sasalubungin niya sana ang aswang ng taga, pero sa bilis ng kilos nito ay nagawa siya nitong sakalin. Napasinghap si Mang Celso at halos hindi na siya makahinga. Itinaas siya ng aswang hanggang sa umangat sa lupa ang kanyang mga paa. Nang dahil sa panghihina ay nabitiwan niya ang kanyang sandatang itak. Sa tingin mo ba ay may laban ka sa akin dahil sa mga bawang mo, ha? Laos na albularyo! Hindi ako papayag na magtagumpay kang hayop kang demonyo ka. Kahit anong mangyari, lalaban at lalaban ako sa'yo. Patay na akong patay! Matapang ka, ngunit matanda ka na, Celso. Ang dapat sa'yo ay nagpapahinga na. Itinaas ng aswang ang mga kamay nitong may matutulis na mga kuko na animo ay patalim. Nanlaki ang mga mata ni Mang Celso dahil alam niya na yun ang gagamitin ng aswang upang tapusin na ng tuluyan ang kanyang buhay. Ngunit biglang dumating si Tomas kasama sina Kapitan Berting at ang ilang mga tao ng kanilang baryo. Lahat ay nagimbal nang makita ang itsura ng aswang. Yan po! Yan po yung aswang, tignan nyo! Siya po si Mang Alfonso! Siya po yung aswang! Niloko niya po tayong lahat! Demonyo po siya! Siya po ang pumapatay sa baryo natin! Teka! Totoo ba ito? Ikaw ba talaga yan? Alfonso? Ako nga, Kapitan. Bakit? Nagulat ka ba? Walang hiya kang Alfonso ka. Nilinlang mo kami lahat. Ang akala namin ay mabuti ka. Dahil napakadali niyong malinlang. Pero huwag kang mag-alala, Kapitan. Dahil kapag napatay ko na ang matandang albularyong ito, ay isusunod ko na kayong lahat. Muling tumingin ang aswang kay Celso. Unti-unti nang kinakapos ng hininga ang matandang albularyo dahil sa mahigpit na pagkakasakal sa kanya. Inisip niya na yun na ang kanyang katapusan dahil hindi niya na kayang labanan ang lakas ni Alfonso. Ano, tanda? Makakapagpahinga ka na ng tuluyan. Kaya't magpasalamat ka sa akin dahil ako ang tatapos ng buhay mo. Mang Celso! Saluhin niyo po ang bawang! Ito na po! Napatingin si Mang Celso kay Tomas. Ibinala nito sa tirador nito ang isang bawang at itinutok nito yun sa kanya. Nang pakawalan ng batang si Tomas ang bawang mula sa tirador, ay pinilit ni Mang Celso na itaas ang kanyang kanang kamay. Hindi siya makapaniwala nang nagawa niya yung saluin. Hindi rin makapaniwala ang aswang na si Alfonso. Bumuka ang bibig nito para magsalita. Pero hindi na nito nagawang magsalita dahil isinalampak ni Mang Celso ang bawang sa loob ng ngalangala ng aswang. Bigla yung sumabog at nadurog ang buong ulo ni Alfonso. Kumalat sa lupa ang utak nito at ang mga peraso ng bungo nito. Tuluyan nang nakawala si Mang Celso sa pagkakasakal ni Alfonso. Sa pagbagsak ng katawan ng aswang sa lupa, ay malakas na nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao sa pagkapanalo na yon ng matandang albularyo. Habang habol ni Mang Celso ang kanyang paghinga, ay tuwang-tuwang lumapit ang lahat sa kanya. Nauna si Tomas, na kulang na lang ay magtatatalon.
sa labis na kasiyahan. Yay! Ang galing niyo, Mancelso! Ang galing niyo talaga! Napatay niyo yung aswang! Kaya naman idol ko talaga kayo eh! Kaya naman gusto kong maging kagaya niyo pagdating ng panahon! At hindi ko yun magagawa, kundi dahil sa tulog mo, bata. Pero paano ka nagkaroon ng bawang na yon? Abay, sa pagkakatanda ko, ubos na ang bawang doon sa akin sisidlan. Kumuha po kasi ako ng isa nung nag-aani po kayo. Nakita ko po kasi na nagliliwanag yung natitirang bawang na nakatanim. Kaya po naisip ko na posible pong may kapangyarihan yung bawang na yon. Hindi ko naman po alam na sumasabog po pala ang mga bawang na yon. Ipinagkaloob kasi sa akin yon ng diwatang Siluwanan. Isa siyang diwatang nangangalaga sa kagubatan. Pero, Mancelso, kung maaari po sana wag po kayong magagalit sa akin ha. Hindi ko na po ulitin yun. Hindi ko na po ulit kayo pagnanakawan, promise po. Hindi ako galit sa'yo, Tomas. Ang totoo nga niyan natutuwa pa ako sa'yo. May maganda ring naidulot ang pagiging makulit mong bata. Kayo talaga, Mancelso. Pero, salamat po. Mang Celso, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Kasi pinagdudahan ko ang kakayahan mo. Aaminin ko na hanggang ngayon may galit pa rin ako dahil ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ng aking asawa. Pero nang nakita ko na nilabanan mo pa rin ng aswang kahit tinalikuran ka na namin, doon ko napagtanto ang pagmamahal mo para sa aming lahat. Kaya naman lubos talaga akong humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Pero Mang Celso, pangako, magbabago na ako. Kalimutan na natin ang lahat ng yon, Berting. Hindi naman ako mahilig magtanim ng sama ng loob. Ang mahalaga ngayon ay patay na si Alfonso. Wala na ang aswang at mabubuhay na ulit tayo ng mapayapa simula sa gabing ito. Matapos mapatay ni Mang Celso ang aswang, ay muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay nagsaya at nagpasalamat ng labis dahil sa kanyang ginawa. Nakita ng lahat na hindi pa rin nawawala ang kanyang kakayahan bilang albularyo at manunugis. Nang dahil sa napakalaking tulong na nagawa ni Tomas, ay nagdesisyon si Mang Celso na sanayin na ang bata sa panggagamot bilang pabuya sa ginawa nito. Habang ang mutya ng bawang ay patuloy na namunga, na para kay Mang Celso ay isang tanda na maaaring hindi pa tapos ang laban nila sa mga kampon ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang. Sa pagbabalik ng tiwala ng mga tao kay Mang Celso, ay muli siyang bumalik sa panggagamot. Dahil doon ay napatunayan ni Mang Celso na wala sa edad ang pagiging isang bayani. Hanggat kaya niyang lumaban para sa kabutihan at kaligtasan ng kanilang baryo, ay lalaban siya hanggang sa kanyang huling hininga.